up doon sa XP lane, safe na okay, kumuha na tayo ng, wag na tayo mag-Uranus at all. So that answers yung lack of control na meron nung game number 2 for TLPH, and somehow this is better than what they have nung game number 2. Still removing that Franco and that Lunox, they still believe na Franco yung mga isa sa napupuso ang hero ni JP ngayon, and they're willing to give off the Khalid. So kumbaga yung lapu-lapu ni Sanford dito aside from dive mechanics, nandun pa yung damage. Kasi parang nazo-zone out kanina ni JP yung mga heroes ng Onyx. Ang kaso lang, hindi nila napapatay. Laging nabubuhay yung mga heroes ng Onyx PH. Meanwhile, I love the respect for that Kalea, Kalea, pati sa isang Franco. Literal na ayaw nilang magpaset dito. Pero anong last ban for Onyx? If they can spot on the Hylos, parang mas okay yun. Kasi I can feel like TLPH will go for that. Magandang angulo, no? Hylos Yushin, medyo... Yung Isunchin, hindi na nila pinapansin Oo, hindi naman nagganon kataas yung value ng Isunchin. Considering na nasagot naman na nung Farsa, Phobius and nung Lancelot. So, okay lang na ibigay pa yon for Carl TZ. But I doubt na kukunin pa ulit. Or they can if maglalabas sila ng Hylos sa last pick para mas ma-amplify yung bilis ng re-engagement nila. Okay. So, hindi nga nila pinansin yung Yushin, pero mas pinansin nila dito yung Hayabusa na pwede nga sumabay. And you would want a sassy hero here for Carl TZ na pwedeng umabot sa Farsa. Dahil ito nga yung nagpasakit ng ulo, technically nung game number 2 natin. So, going back, is it going to be another Yushin para dito sa TLPH? Pero before that, syempre, hero din kay JP ang ating iniisip din dito. Could they go on the route of a support din kung sakali? Kaso baka kapusin sila sa sustain, no? Medyo... Mag-Fredrin pa si Carl, no? Kaso lang ang hirap kasi sa Fredrin, merong Farsa. Diba? Mapupoke lang kayo ng mapupoke. And even Phobius, I mean, maraming dash yung Fredrin. So, ma-amplify mo lang din yung Phobius. Plus, objective guarantee, medyo against sa Lancelot. Mahirap. Ang sobrang taas ng conditions to beat. Gatot Katsa. So they went for the Gatot Katsa. I mean, tulad naman ng Hylos, it has better crowd control, it has better babad factor. Diba? Pwede mag-revitalize si JP at this point. Pwede niyang talunan yung Farsa, which by the way is the problem ng game number 2. So with the Lapu-Lapu and the Gatot Katsa, yung zone na ginagawa nila ba, the Khalid Uranus kanina, mapapabilis ngayon kasi kayang patayin agad ni Sanford. So parang si Super Prince na naman, yung gusto nilang i-checkmate dito sa laban. Kasi kitang-kita naman natin once Prince is free, lagi siyang nagkakaroon na nakakapag-impose ng malaking threat against his opponents. So ngayon, na for the last 2 picks para sa Onyx PH, wala pang hero si Kelras, just Brusco. There goes the Bruno as well. Okay, sila pala yung iniisip ko na pwede sana dito kay Daddy JP nga na support room. So, with the Matilda playing, parang medyo worry ako sa layer dito ng Onyx PH, to put it that way. Well, we saw this during match number 1, the Matilda Bruno concept. Diba? From AP Bren, it really is good. You would give a lot of survivability for the Bruno, and also may Phobius ka. Pwede nilang i-replicate yung Esme Matilda kanina na pasok-labas na Falling Star Moon na guiding win. May Phobius ka ngayon na pwede mag-Dark Wave or tumalon inside. Yep. And still, usage for Carl TZ for the macro. They have to address that against Onyx Philippines right now. Kasi with that Matilda, hindi ganun kadali na manghuli. So either way, giving this, putting this YSS onto their lineup might strengthen their macro. Mas may split push mechanic din naman to over the other assassins available. And also, yung vision play, kailangan din dito ng TLPH makita kung nasan ba talaga si Super Prince. Kasi din, aside from Prince, since nandyan na yung Matilda ni Brusco, mas maraming pwedeng surprises na makita tayo dito mula sa Onyx PH. Yung mga combo mula sa isang Matilda together with the other lineup na meron ng Onyx PH. Literal na pwede kasi silang makalamang sa early game pa lamang, lalong-lalo na Yisunshin, hindi naman basta-basta kayang pumalag sa isang Lancelot when it comes to objective takedowns. So kung titignan mo yung lineup dito ng TLPH, Ultimate Dependent, masyadong mataas yung dependency nila sa paggamit ng mga ultimate nila. Level 4 is a must na mabilis para dito sa TLPH. For Onyx Philippines naman on the other side, level 2 Onyx Philippines
can go online. Yung guiding wind lang ng Matilda plus yung first skill niya, look at JP earning 60 gold, earning 30 gold and 60 XP doon sa pagkita niya kay King Kong. Umapaldo agad yung Ah. mga roamers natin. Just giving vision. Nakikita nila yung kalaban, nakakakuha na sila ng gold. Diba? Mas mayaman pa nga ngayon si JP kaysa kay Carl TZ kasi si Carl, kumukuha pa lang siya ng kanyang buff doon sa purple. At nakikita natin dito how the teams are maximizing yung patch natin ngayon. Literal na nakakita tayo ng mga galawan na pwede niyong kayahin sa rank games. And this is what we're expecting na magkakaroon talaga ng change pagdating sa ikot. Specifically, patig din dito sa mga roamers natin. And looking at it, ngayon pa lang sila sasama sa mid laner sila. And as expected, hindi rin naman overall natin expect yung first blood. Not unless meron pang mag-dedicate ng lalim pagdating sa rotation. Well, wala namang both of these teams naman, yung early game Asim ay na-overcome na nila dahil alam din naman nilang heavily punishable kung mag-overextend ka. If you're the Matilda, I mean, you have the best situation right here. Kasi kung lalalim ka, may guiding wind ka naman, may dagdag na shield naman yon. But the thing for Brusco is enough na sa kanya na tulungan lang si Super Friends mag-clear dun sa mid lane. Actually, lamang nga ng level kanina si King Kong in compare with Carl TZ. Pero since nakapag-level 4 na rin si Carl, pwedeng maaga tayong makakita ng aksyon. Lalong-lalo na mag-spawn na rin naman in a bit yung Turtle. Pero if we're gonna talk about yung 1v1 match-up ng Bruno as well as ng Harit, parang nahihirapan yata si Oheb sa baba. Ramdam natin no? Kaso mamaya, mas magkakaroon naman ng advantage kung sakali si Oheb. Just enough time for Harry to somehow snowball. Pero balik tayo, first Turtle, na kung saan mas expect natin na sasama na dito sila Sanford and even Kirk. Positioning the Turtle in a way na mapapakinabangan din yung broken walls. Pero jumping in agad doon sila Sanford. Grabe yung With the dive. Ravens fighter as well. Kaso nga lang yung dive nila ay mag-equalize ba onto our first blood? Mukhang oo. Yes, sir. Carl Easy will still get the first blood. Meanwhile, yung Turtle naman na makukuha nila King Kong. Uy, pero meron pa ring laban dito sa gitna. Si Oheb at si Kelra nagpapayaman na agad yung mga gold laners natin. Team Liquid PH, nakita natin na even though nakuhanan sila ng Turtle, kumuha at bumawi sila ng isang kill. Good zone coming in from Kirk. Hindi nakalapit ulit si Carl TZ doon sa objective. Pero yung move naman ni Carl TZ, sobrang fade away nun. Nagbato lang siya ng Mountain Sucker, yung bangka, tapos umalis na siya. Sa kanya pa yung kill. Parang kumobi, no? Kobe. Kumobi lang literal na hanggang dito sa Land of Tony, gumagalaw pa rin. Meanwhile, King Kong, maganda yung invasion niya. Nakakuha siya ng orange buff, hindi siya namatay, nakasurvive siya kay Sanford. Oo nga, nakita natin dito na numanakaw na rin si King Kong. Gumagawa sila ng one step ahead para mas makalamang dito against a Team Liquid PH. And the good thing is, nakita siya ni Sanford. Ang kaso nga lang hindi naman nila napigilan si King Kong. Oh, and the way to stop King Kong is actually go head-to-head against him. Kaso sa ngayon, medyo tricky pa, sneaky pa dito si King Kong with his Lancelot. Pero looking closer dito sa minimap natin, mukhang ang gulo natin ipapunta na dito sa gold laners natin. Even JP is reacting that way kasi ramdam niya, okay, mid lane is missing. Parang may nambabadyang ikot para sa Onyx PH. Tahimik tong laban na to if we're gonna compare it sa game number 1 at game number 2. Yes. Di ba parang ngayon mas maingat sila sa mga kilos pero sa baba. Okay, dito magsisimula yung konting ingay pero awat muna para sa TLPH. Konti Still, lang pala. hindi nila gusto na magmaasim as you mentioned dahil nga may Matilda anytime soon na pwedeng umawat. Masasayang yung effort ni Ohe pag nag-all-in. Lalong-lalo na magkakaroon na ulit ng Turtle, baka doon na yung simula talaga nung ingay. Kaya na bang pumalag nila Kuya Carlito dyan sa Turtle? Hindi pa ganon kataas yung chance to contest, pero kaya nilang sumabay. Although, yung retrihan ay nakasalalay sa kamay ng kambing at ng beast na si Nagot, King Kong. nagot. Nakasalalay sa kanilang dalawa yon kung sino makaka-retry ng maayos. Pero zone-wise, pareha silang may ability to do so. Sir King Eagle! Okay, nandiyan pa rin naman si King Kong ang makakakuha ng Turtle. Even though there's an intel para sa TLPH na nandito ng mga members ng Super Fam. Pero hindi yata Baby. mukha enough ang information na yon. At King Kong! ngayon sasapat yung advantage na meron ng Onyx PH taking down JP as well. Uy, uy. Ngayon si Carl Easy naman ang susundan. There's going to be the Dark Wave. Infernal Pursuit para kay
by Kurt. Carl DZ will fall down. At hindi nakakatakot dito para sa Onyx PH na mag-initiate kasi nandyan si Brusco. Nandyan si Brusco na anytime pwedeng isalba ang kanilang mga miyembro pero ibang klase yung Sigma Red 3 ni King Kong. Oo, binabanggit pa lang natin na nakasalalay sa kanilang dalawa yung retrihan. It was the LPH na may unang humawak ng turtle na yon. But because this is a Lancelot, we can argue na isa pa rin ang Lancelot sa best. Naku. Uy, solo kill onto Sanford. And he's also the best when it comes to assassination. Solo kill right on cam. Sobrang sakit na ni King Kong. Partida, Warax pa lamang yan pero the pressure na binibigay dito ng Onyx PH against Team Liquid, nakikita natin na nahihirapan talaga yung Liquid sa early game. Kumbaga, sasabihin pala natin na one of the best retry combos yung Thorn Rose retry talaga from the Lancelot. So, parang ibibigay mo rin talaga yung lamang when it comes to objective takedowns. But Carl TC is finding a way para makakuha ng objectives o makakuha ng resources. Nakapag-invade siya doon sa kampo ni King Kong pero hindi pa rin nila na-address yung issue na wala silang magandang target dahil sa ginagawa ni Brusco. Yep, and they could not create the Cavaliers, diba? Kasi nga, hindi pa nila ma-ensure yung magandang positioning na magkaroon sila ng magandang sama-sama. Now, it's all about protecting Oheb as well. Kasi so for now, double 0-0-0 pa rin. Pero muntik na mag-zero doon ang HP ni Carl TZ. What a play here for Onyx PH. Di pa nga sila tapos dito kasi lalaban pa rin Sanford against Kirk. Pero since nandyan si Brusco, matik parang wala din namang mangyayari dyan. So nakikita natin na alam ng Onyx kung paano ko kontrolin tong laban na to. Yung kakulangan sa crowd control ng Team Liquid, yun ang minamaximize and tinitake advantage nila now that the turtle is up once again. Mukhang hindi na naman makakapag-contest ang Team Liquid kasi si Prince na mismo nagzo-zone out ng mga miyembro ng Cavalry. And imagine using the Zaman Force just to escape onto the hands of Super Friends. At ngayon yung Mountain Delikado Shocker si Kenra. gagamitin ni Carl TZ. He knows there's an Si Carl. incoming damage and as well as danger. Pero he can do nothing but stare down. The Super Friends takes him as well. Turtle, take on to Carl TZ. Best of both worlds para sa Onyx PH. Sabi ko, delikado si Kelra, mali, delikado si Carl. Doon sa nangyari ngayon, dahil tatlong members ng Onyx Philippines yung nagabang sa kanya, it really is a good pick of coming in from the Super Fam. Yep. Not just that, hindi nila masagot yung ginagawa ni Super Friends na artillery doon sa kanyang feathered airstrike. It is because pinipreoccupy nila si JP at si Sanford, even Oheb Ay, falls pwede ba isa? down. Okay, kakasabi ko pa lang Iba ba? na pwede pa yung isa ngayon na mapipilitan na mag-back away doon sila Sanford. But speaking of Super Friends, what a play, what a position for his feathered airstrike. Tsaka nakikita natin dito, no, hindi nag-aalangan si Kirk mag-initiate, gamitan ng flicker niya kasi alam niyang nandyan naman si Brusco para isave siya. Inside the turret yan and now ganun na naman yata yung gagawin nila against Cavalry. Naku, tinamaan ng Dark Wave dito si Sanji. Who's going to be chased down. Naalatag yung feathered airstrike pero hindi mamamaximize dito ni Super Friends. Kabilang banda na makakasayaw dito si Oheb. This is what we're talking about. Proper layer na mapagsama-sama yung tamang ingredients. And that's the first time na nakabawi ang TLPH dahil nakita na ni Sanford kung nasan si Super Friends. Kanina kasi ang nangyayari, pinipreoccupy nila si JP na merong ibang kaharap, si Sanford na magamit na agad yung Bravest Fighter para libre na yung feathered airstrike mula kay Super Friends. But the moment na wala pang trabaho sa kamay ni Sanford at that time, nung nakita niya si Super Friends, he was able to dive at napigilan nila na kuha pa nga sila ng kill na iwan na si Kirk dun sa backlines na punish na siya ng members ng TLPH. If this will continue na ganun yung mangyayari na masagot nila yung feathered airstrike tulad niyan, makakabawi sila. Ay, ako. Okay, medyo nakakatakot na sitwasyon yun. Napakatapang ni Prince kasi wala na Nagagalaiti, no? Oo, gigil na gigil si Prince. Wala na siyang feathered airstrike. Pero nagpaparamdam pa rin siya doon. Pinapakita ni Prince yung presensya niya against Team Liquid. At nakikita natin na kung sabayan, baka kaya nga ng Liquid. Pero laging one step ahead ngayon ang Onyx PH. Na nakapag-umpisa na nga sila dito sa Lord. At tingnan mo si Kirk, hindi natatakot mag-initiate sa Liquid. Ang laki ng pag-displace dito ng Onyx PH ang mga upcoming or incoming na attacks dito para sa TLPH. Pero ito na nga yung incoming. Mag-engage si Kirk. Tatanawin ng Fernet Pursuit. Magandang posisyon para sa feathered airstrike. Nagbabagsakan na ang cavalry dito. Tanggal na din si Sanji. Keiko with a double kill. Making it a triple kill. Ngayon si Sanford na lang ang matitira. Here's Kobe with the chase down.
down. Itaas mo na yung kamay mo. Sumuko ka na. Hinahabol ka na nila, Kelra! And that is a clean wipeout na masesecure ng Super Fam. Endable na nga ba ito? Kasi sa ngayon may dala-dala sila ang mga minion wave. Triple Dark Wave coming from Kirk. Boys, Enough Oheb. para kunin yata ang Game 3. Okay? Enough pa naman yung oras. Hindi pa naman ganun katagal yung death timers. Pero may second wave of headache para sa TLPH dahil mamarcha ang Lord sa bandang baba at nakabutas pa ng base ang Onyx PH. Literal na nahihirapan ngayon ng cavalry kasi paulit-ulit aray nagpapakita ko. dito ang Super Fam. Literal na pinapakita lang nila yung presensya nila. Si King Kong na mismo yung tumatahi dito and si JP na force yung ulti niya para lang mabuhay at kailangan pa munang dumepensa dito ng Liquid. Literal, hindi nila kayang sabayan ngayon ang Super Fam. Onyx Philippines, they can still go for another round. Pag nag-up yung Feathered Airstrike yung Super Fleets, another go time para sa Onyx Philippines. And yun yung plano. The third top lane, yun magiging target. Grabe talaga yung mga Dark Wave attack dito na nanggagaling kay Kirk. Kung kaya naman for TLPH, yung sudden change sa ganong posisyon ay everything talaga. Especially building up the momentum para sana kay Oheb. But still, hindi pa naman na-eliminate ang condition. Pero hindi natin madedenay ng Onyx talagang may advantage sa sitwasyon na to. Lalong-lalo na nga yung mga initiations dito ng Onyx, especially in the presence of Brusco sa Matilda na yan. Dagdag mo pa yung Feathered Airstrike na yan na mismo yung nagsisimula ng mga laban. Okay, kakasabi pa lang natin. At ngayon, nagsisimula pa rin yung laban para kay JP. AOG out. Hindi kinakaya ng combinations even when Kelra. revitalize yung Babad. At si Kelra, well, grabe yung katapang niya dito dahil may guiding wind na naman na pang-awat. Ito naman kasi si Brusco. Yun nga. Yun yung idea ng Onyx Philippines. Lahat kayo pwedeng magmalalim. Lahat kayo pwedeng mag-asim dahil nandyan naman si Brusco. Kung meron bang maiipit, ang pinaka-prayo niya, si Kelra. Sige, kung maiipit ka man, ikaw yung pumindot ng guiding wind. And doon napapatunayan na communicated well yung paggamit nila ng Matilda kasi alam nila kung sino yung gagamit every single time. Knowing na ginagamit pa ni Brusco yung kanyang Circling Eagle to engage. Grabe, oh. Diba? Makakapasok sila na makakapasok doon sa backlines targeting even the Harit, even Cartezy. That's why they're having a hard time na lumaban doon sa team fight na binubuo ng Onyx Philippines. At ngayon na magkakaroon ng Lord, nakita naman natin na bago mag-proceed ang Super Fam dyan sa Lord, nag-push pa sila sa baba. Since merong Matilda, ang bilis lang nilang makakaabot dyan sa Lord. Pero lalaban ba dito ang Team Liquid? Mukhang ang sagot ay hindi kasi nandun sa may bandang ibaba si Cartezy. Mukhang ang gagawin na lamang nila dito kakaibang depensa kasi pwede at kaya na ba tong tapusin ng Onyx PH? If ever man, ay pwede pa rin naman dumepensa. Vice versa for Onyx PH, it could be endable kung sakaling may mapita sila. Isa o dalawa ang condition para dito sa TLPH. Alam mo, medyo leaning towards sa miracle na yung win condition ng TLPH. Kapag gumawa ng mala-impactong play si Cartezy at si Oheb, Okay. yun yung kapag nabigyan lang din sila ng kalayaan na mag-Zaman Force na gumalaw at pumalo sa mga members ng Onyx Philippines, that could be a win condition. Pero kung mauubos yung resource nila just to defend, it could be hard. Yep, and considering na incoming na on all lanes ang atake ng Onyx PH Lord, problema rin nila pero may King Kong sa harap. Nag-aabang na ng pwede targetin. JP nangangaray, revitalize na activate na rin. Perfect position para sa kanyang better. Nasik dito kay Super Friends. Kela with a double kill. This might be it.